Ang batang ito ay mahilig mag-record ng tanawin sa labas mula sa bintana ng kanyang kwarto gamit ang kamera niya. Habang ginagawa niya ito, may nakita siyang isang lalaki at babae na palihim na pumupunta sa isang bahay. Nang i-zoom niya ang camera, napansin niyang parehong magnanakaw ang dalawa. Sinubukan ng bata na kuhanan ng ebidensya ang magnanakaw gamit ang kamera niya, ngunit nakita siya ng mga magnanakaw. Nagsimula siyang sumigaw sa takot, umakyat ang kanyang ina at nagtanong, "Anong nangyari anak?" Ngunit hindi nagsalita ang bata. Dahil pinagbantaan siya ng isa sa mga magnanakaw at hindi naiintindihan ng ina ang nangyayari, kaya pinatulog na lang niya ang anak. Maya-maya tumunog ang doorbell kaya bumaba ang ina at ang lalaking magnanakaw ang nasa harap ng pinto, ngunit nagpakilala itong isang repair technician. At sabi nito, "Ma, may order po para ayusin ang inyong kitchen appliances." Naniwala naman ang ina at pinapasok ito sa loob. Tinanong ng lalaki, "Pwede po bang makahingi ng tubig?" Agad namang pumunta ang ina sa kusina para kumuha ng tubig, samantala pumasok agad ang magnanakaw sa kwarto ng bata at nagsimulang hanapin ang footage ng camera. Nang bumalik ang ina ay nahuli ito sa ginagawa kaya nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. At pagkatapos nagising ang bata sa ingay at na makita niya ang parehong mukha ng magnanakaw sa kabilang bahay ay natakot siya. Tinakot na magnanakaw ang ina kaya kinuha ng ina ang isang table lamp at hinampas ito sa magnanakaw saka tumakbo palayo kasama ang anak. Pinigilan sila ng magnanakaw pero sinipa ito ng ina dahilan upang ito ay matumba at agad silang pumasok ng anak sa isang ligtas na lugar. Sinabi ng magnanakaw, "Ibigay mo na lang sa akin ang camera recorder tapos lalayas na ako." Sinabi ng ina na nasa pink na bag ang camera. Kaya nakuha ito ng magnanakaw, ngunit napagtanto niya na nakasave din sa cloud ang mga footage kaya sinabi ng magnanakaw, "Ma, may kailangan din burahin ang data sa cloud." Sinabi ng magnanakaw, "Kapag nabura na saka lang ako lalabas, kung hindi ako aalis." Kaya wala nang nagawa ang ina kaya dinala niya ang magnanakaw sa computer. Sinimulan nitong burahin ang data nang biglang pumasok ang kasamang babae magnanakaw ang nagbanta sa bata kaya lalong lumala ang sitwasyon. Nang makita ng ina ang pagkakataon, agad siyang kumuha ng telepono at tumawag sa pulis pero pinatay ng babaeng magnanakaw ang tawag at sinaktan ng ina. Sa kabila ng sakit nakatakas ang ina at tumakbo papunta sa ligtas na kwarto kaya napagdesisyonan ng dalawang magnanakaw na kailangan tapusin nila ang mag-ina. Tumunog ang doorbell, isang delivery boy ang nasa labas. Sumigaw ang ina mula sa loob at tumingi ng tulong, ngunit sira ang intercom kaya hindi siya narinig ng delivery boy. Lumabas ang babaeng magnanakaw at sinabi, "Ako ang may-ari ng bahay," at pinalayas ang delivery boy. Kaya labis na nadurog ang puso ng ina. Sinabi niya sa anak na ayusin mo agad ang intercom. Kinuha ng babaeng magnanakaw ang isang electric drill at sinubukang sirain ang pinto ng safe house. Pero gawa ito sa pinakamatibay na materyales kaya hindi ito napasok. Biglang parang may isang himala, muling tumunog ang doorbell at sa pagkakataong ito ay isang pulis ang dumating. Sinabi ulit ng ina sa anak, "Ayusin mo agad ang intercom." Lumabas ang lalaking magnanakaw mula sa loob na basang-basa ang buhok. Sinabi nito, "Naliligo lang po ako, baka aksidenteng natawagan lang ang pulis." Tinanong siya ng pulis, "May tumawag sa amin at may babae nagsabing may panganib daw dito." Sumagot ang magnanakaw, "Ang kapatid ko po yun, may sakit siya sa pag-iisip at natutulog na siya ngayon." Naghinala ang pulis kaya nilabas niya ang baril at pinasandal ang magnanakaw sa pader. Sumunod naman ang magnanakaw. Ngunit biglang dumating ang babaeng magnanakaw mula sa